Sambahin mo ang ating Panginoon. Pasalamatan mo siya at dakilain. Napakabuti niya sa ating mga buhay. Causes me to say, Lord, you're worthy of my highest praise. Hallelujah is my highest praise. Hallelujah is my highest praise. Come on! Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. That's what the meaning of the song is. I give myself to you. Yes, oh God, causes me to say, Hallelujah is my highest praise. Again, Hallelujah. Ibigay mo ang buhay mo. Hallelujah is my highest praise. Hallelujah. Your goodness and mercy causes me to say, Hallelujah is my highest praise. Hallelujah! Hallelujah is my highest praise. Hallelujah, now and for always. Your goodness and mercy causes me to say, Hallelujah is my highest praise. Hallelujah is my highest praise. Hallelujah is my highest praise. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen. Salamat mga kapatid for today, mga kapatid. We're again, hallelujah, offer a prayer mga kapatid para kay Sister Liberata Ariston mga kapatid. Amen. Nagpapasalamat siya mga kapatid dahil gumagawa o kumikilos ang ating pong Panginoon. Amen. And she said mga kapatid, salamat sa prayer mga kapatid na ina-offer natin sa Kanya. Amen. At nararamdaman niya mga kapatid ang ating panalangin and she feel, mga kapatid, na kumikilos din ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Let's pray that one of these days, mga kapatid, amen, ay magiging maganda na ang lahat ng result, mga kapatid, at makakalabas na rin, mga kapatid, mula sa hospital, mga kapatid. Amen. Si Sister Livirata or si Mama Livy, mga kapatid. Same with true, let's also pray for our visitor, kay Matthew Baltasar, mga kapatid, nasaan na siya? Amen, nandiyan siya sa labas. Bisita po, mga Brother JL, yung chotor po niya yan. At the same time, amen, we have also Sister Josephine Baliton, mga kapatid. Amen, hallelujah. She is my first cousin, mga kapatid. She is with us today. She is not really a visitor. Amen, she already accepted the Lord, mga kapatid, a long time ago. At salamat sa Diyos dahil God heard our prayers. Amen, amen, hallelujah. Na maibalik sila sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Let's pray also for them, mga kapatid. And let's all again unite in prayer. Lord Jesus, kami muli ay narito, Panginoon. We do believe you have heard all our cries. You have heard all our petitions. You know every request that we have. Not only, Lord, O God, for our visitors that we have today. Not only, Lord, O God, for Sister Liberata Ariston, but also, Lord, you know and you saw all our needs. You know our longings. You know our desires, O God. Hallelujah. We continually pray, O God. We are asking for your help. We are asking for your favor, Panginoon.
We are asking, O God, for your power to be made manifest in every lives, Panginoon. Especially, Lord, for Sister Liberata Ariston right now. Lord, hallelujah, we do believe that you are a miracle-working God. You are a healing power God, Panginoon. Hallelujah, you are still the same yesterday, today, and forever. And thank you so much, O God, for all the good things that you have done to her. Hallelujah. Hallelujah. We continually pronounce healing upon healing, miracle upon miracle sa kanyang katawan. Salamat ng marami sa pagkilos mo na sa kanyang buhay. And also, Lord, for Sister Josephine Baliton, kay Matthew Baltasar, Panginoon, and for every one of us, hallelujah, who are here today. We are here because of a need, Panginoon. Katagpuin mo, tugunin mo lahat ng bagay na ito. Alam ko, Diyos, tinutugon mo ito sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Tinutugon mo ito sa kapangyarihan ng mga pananalangin, sa kapangyarihan ng aming pagpupuri at pagsamba, kumikilos ka sa aming kalagitnaan. And today, O God, hallelujah, kami muli ay darako sa pakikinig pa sa iyong mga salita. Kumilos ka pa sa aming may kalayaan. Nakagaya ng pagkilos mo mula sa pasimula hanggang sa mga sandaling ito, we really feel your presence moving freely in our midst. We thank you once again, O God. Bless your word. Hallelujah. Which are about to be delivered, which are about to be preached, O God, or teach today. Enlighten again our mind. Convict our heart, convict our soul, and use us mightily, O God, in every aspect and whatsoever ministry na patuloy na nabubuksan at naliliwanagan sa aming mga buhay. Salamat ng marami. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. I know we are now ready, mga kapatid, for the preaching or the teaching of the Word of God. Amen. Hallelujah. Let's open our Bible, mga kapatid, in the book of Daniel. Amen. In the book of Daniel, chapter 6, mga kapatid. Amen. Actually, mga kapatid, ang aking ituturo, mga kapatid, ay covered ng Daniel chapter 6, the whole chapter. Amen. And since it's a very long scriptures to be read, amen, hallelujah, ay kinuha ko na lang, mga kapatid, ang ilang mga portion. I just pick up 2 verses of scripture, mga kapatid, na atin pong mapagbubulayan at tatanggapin sa oras na ito. In Daniel chapter 6, verse 10. Amen. Are you there with me? I'm reading from the New International Version of the Bible. Amen. In IV. Praise God. Daniel chapter 6, verse 10. Here it is. When Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Amen. My heart caught me, mga kapatid, with this praise, mga kapatid, from the verse of Scripture, just as he had done before. Just as he had done before. Amen. And verse 23, mga kapatid, with the same chapter in book, the king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him, because he had trusted in his God, mga kapatid. Amen. And when Daniel was lifted from the den of the lions, no wound was found on him, because he had trusted in his God. Amen. Walang sugat, walang galos, amen, na nakita at nasumpungan sa kanyang mga katawan, sapagkat siya'y patuloy na nagtiwala sa kanyang Panginoong Diyos, mga kapatid. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita,
kayo na po ay makakaupo mga kapatid sa Panginoon. In today's message mga kapatid, I would like to deliver a title that says, As Unquestioned Integrity. Amen. Unquestioned integrity mga kapatid. Amen. So, sa Tagalog, kapag sinabing unquestioned, mga kapatid, amen, ang nauukol or akmang maaring translation niyan, mga kapatid, ay walang alinlangan. Amen. When you say unquestioned, amen, ay walang alinlangan. Sa Tagalog, yung integrity, mga kapatid, integridad. Pero mga kapatid, ang isang salita, mga kapatid, na pwede natin gamitin sa tinatawag na integrity sa Tagalog ay katapatan. Shall we say katapatan? So ang ibig sabihin sa Tagalog ay walang alinglangang katapatan. Amen. Unquestioned integrity, mga kapatid. Alam natin, mga kapatid, na sa banal na kasulatan, lalo na sa lumang tipan, maraming mga lalaki, maraming mga babae na anak ng Diyos, mga kapatid, na taglay nila ang tinatawag na integridad sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Meron silang tinatawag na katapatan sa paglilingkod nila sa ating pong Panginoon. Nandyan si Abraham, nandyan si Jose, nandyan si Moses, nandyan si Ruth, si David, si Josaphat, Elijah, at marami pang iba, mga kapatid. Amen. Ang mga tao, ang mga lalaki, at ang mga babae na naglingkod na may katapatan na ito sa ating pong Panginoon. Ang kanilang pagtindig, mga kapatid, ay para silang matataas na bundok, mga kapatid, na sila'y nakikita, amen, hallelujah, mula sa mga mata na mga taong may alinlangan sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sila'y kagaya ng mga bundok na matatarik, amen, hallelujah, hallelujah, na parang nakatayo sa mga mata ng mga mayroong pong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Sila'y mga tore, mga kapatid, hallelujah, na matataas, amen, hallelujah, sa mata na mayroong pagkikipagkompromiso, amen, sa kanilang paglilingkod o sa kanilang buhay sa mundong ito. Pero mga kapatid, kung mayroong mang higit na nakakataas, mga kapatid, mayroong man higit, mga kapatid, hallelujah, na nagpapakita sa atin upang tayo higit na makaligtas, upang tayo ay higit na makapagtagumpay, amen, hallelujah, sa mundo na ating ginagalawan, ay wala ng ibang pinakamagandang ehemplo, liban itong kay Daniel, mga kapatid. Shall we say amen? Yes. When we talk about Daniel, mga kapatid, during these times, mga kapatid, his age is already running 85 to 90 years old. It's between 80 to 90 years old. Amen. Nung nangyari, mga kapatid, ang verses of Scripture na ating binasa, his age is already 80 to 90. Meron na bang 80 to 90 dito? Nag-iisa. Amen. Nag-iisa, mga kapatid. Amen. Si Inang ay 85. So try to picturize an 80 years old, 85 years old. Amen. That when we talk about Daniel, mga kapatid, amen, he spent almost his life na naglilingkod sa Diyos in a pagan world. Bakit ko nasabi yan? Dahil alam natin na si Daniel, mga kapatid, he was a captive from Jerusalem. So means to say, mga kapatid, mula sa kabataan nito, mga kapatid, amen, teenager siya nung sila'y makaptive papuntang Babylon. So sabi ko, almost all his life, halos lahat ng kanyang buong buhay, excluding those years na naisilang siya, excluding those years, mga kapatid, na naging tinatawag na young people siya sa Jerusalem, but here comes their captivity. Kinuha sila, dinala sila ng kanilang mga kaaway in a pagan world, mga kapatid, with a pagan culture. Siyempre, mga kapatid, pagano ang lugar, siyempre, pagano din ang tinatawag na kultura.
he spent almost all of his life. So ibig sabihin mga kapatid, amen, hallelujah, na sa buhay mga kapatid ni Daniel, walang sandali o walang panahon that he compromised his faith on the one true God, mga kapatid. Walang sandali, walang panahon na ikinompromiso niya. Walang sandali o panahon na kanyang ipinagkaila o ikinahiya niya ang kanyang paniniwala sa ating pong nag-iisang Panginoon. Wala, mga kapatid, wala maging ni isang pagkakataon, mga kapatid. Now, when we talk about Daniel, mga kapatid, amen, I know and I believe that Daniel was a good man. Amen. Shall we say amen? Amen. Praise God. At alam nyo mga kapatid, ito yung totoo eh. Kung minsan, kung gaano kakabuting tao, ganon din ang kadami ng kaaway mo. O parang hindi kayo agree sa aking sinasabi. Ha? Parang hindi kayo agree sa aking sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ganun na lang din ka-quality. Kakalidad mga kapatid ang tinatawag. Hallelujah. Na kaaway ni Daniel. At sa kung gaano kadami ang ating kaaway mga kapatid, dito higit na may hahayag kung anong uri tayo. Yes. It reflects who we are. Lalong-lalo na sa atin na nakakilala sa ating pong Panginoon. Amen. Kung paano tayo nagiging mabuting tao, minsan marami rin tayong marami rin tayong nasasagasaan. Amen. Marami tayong tinatawag na napapangaralan, natuturuan, pero yung pagpakinig nila ng ating pagtuturo, instead that they are responding, they are reacting. Kaya minsan mga kapatid, ang tingin nila sa atin, amen, kaaway nila tayo. Amen, kaaway nila tayo mga kapatid. So, that is Daniel. He was a good man. And because he was a good man, maraming namumuhi sa kanya. At ang kagandahan, matid ang mga namumuhi kay Daniel, ay hindi sila mga kaibigan ng Diyos. Amen. They were unbelievers. Amen. Hindi nakakilala sa ating pong Panginoon. At ang kanilang tinatawag na punterya ay yung kanyang tinatawag na pananampalataya. Amen. Ang kanyang tinatawag na integridad. Ang sabi po mga kapatid, wala silang makitang pagkakamali sa kanya. Amen. Wala silang makita mga kapatid na fault. Hallelujah. Kay Daniel mga kapatid. Kaya, biro mo mga kapatid, mula sa kanyang pagiging teenager, umabot na siya sa edad na between 80 to 90 years old. Hindi kasi mapinpoint kung ano talaga. He was already very old man. Amen. Matanda na siya mga kapatid. Pero sa kabila na nandun siya matid sa paganong mundo, ulitin ko, walang sandali o walang panahon na hindi siya naglingkod sa Diyos na walang katapatan. Nandun lagi ang kanyang tinatawag na katapatan. Now, in the opening of that verse, mga kapatid, chapter, amen, Daniel again was about to be promoted. Amen. Bakit? Dahil sa panahong ito, mga kapatid, namatay, mga kapatid, si Belshazzar. Amen. Na si Belshazzar, mga kapatid, anak po yan ni King Nebuchadnezzar. Amen. At nung namatay si King Nebuchadnezzar, sumunod, mga kapatid, itong si Belshazzar. Amen. At dumating, mga kapatid, ang isang pangyayari na mayroong handaan. Amen. During the reign of King Belshazzar, at mayroon pong nakita doon sa tinatawag na wall at nabagabag si King Belteshazzar. May nakasulat doon, mga kapatid, na hindi alam kung anong ibig sabihin ng mga sulat na yon. Hindi alam kung ano hindi alam ipaliwanag, tinawag na lahat ng mga manghuhula. Pero wala, mga kapatid.
Pero salamat dahil nandito si Daniel. Binasa niya at ibinigay din ang kahulugan ng mga sulat doon sa pader na yaon, mga kapatid. Amen. At nung nabasa niya, mga kapatid, sabi niya, Belshazzar, ito ang mga hula. Ito ang ibig sabihin ng mga salitang yan. Ganito, malapit ka ng mamatay. And on that night, mga kapatid, namatay, mga kapatid, itong si Belshazzar. And pumasok si King Darius. Pumasok si King Darius, mga kapatid. Amen. So, he is now serving again under a new king. King Darius. King of Medes and Persian, which was being prophesied by Daniel. Dahil babagsak ang paghahari ni Belshazzar at ang mag-take over ang Medo-Persian Empire, mga kapatid. Pinag-aaralan natin yan. There is a Medo-Persian Empire, mga kapatid. So means to say, during the time, 80 to 90 years old, na supposed to be, sa mga ganyang edad, hindi na dapat sila na pre-pressure. Amen. Sana nagpapahinga na sila. Sana nag-i-enjoy na sila sa lahat ng tinatawag na enjoyment sa kanilang mga buhay. Wala na dapat alalahanin, mga kapatid. Pero ito ang condition, mga kapatid. New names, new king, mga kapatid. But the same spiritual challenge, mga kapatid. Nandun pa rin ang tinatawag na pressure kay Daniel, mga kapatid. Now, as I have said, kanina walang makitang pagkakamali kay Daniel. Amen. Since from his youthhood, mula sa kanyang kabataan hanggang siya'y tinatawag na tumanda na, mga kapatid, parehong naging matapat siya sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya ganun na lang nung makita ni Darius itong si Daniel, i-promote niya kaagad sa pinakamataas, mga kapatid, na posisyon liban sa kanya, mga kapatid. Yes. He appointed satraps, governors ang ibig sabihin. Amen. At sa mga governors na ito, kung aking inuunawa ko, parang si King Darius ay nasa Pilipinas. Kasi nag-appoint siya ng mga tinatawag na mga administrators sa Luzon, sa Visayas, hanggang sa Mindanao. At ang inilagay, mga kapatid, parang yung ano natin yung church government natin, mga kapatid, dito sa Pilipinas. Meron tayong tinatawag na, alam niyo na, General Superintendent, tapos meron tayong Assistant Superintendent from 3 regions, and there are so many district presbyters, mga kapatid. Parang ganun na ganun ang nangyari, mga kapatid. Amen. Shall we say amen? Pero sabi ko nga kanina, mga kapatid, na-recognize ni King Darius ang katapatan, amen, ni Daniel. Kaya siya inilagay, mga kapatid, sa pinakamataas na posisyon. At dito nagsimula ang tinatawag na intriga sa kanya pong buhay, mga kapatid. Kung susundan nating basahin, mga kapatid, ang verse 4 and verse 5 ng Daniel chapter 6, diyan natin tinatawag na makikita na wala talaga silang makikitang blemish. Yan. Wala silang makikitang charges kay Daniel sa kanyang tinatawag na leadership. Kaya nga, sila'y gumawa, mga kapatid, ng mapamaraang bagay na maaaring makakasira sa kanyang tinatawag na katapatan. Na kung ating isa-summarize ang Daniel chapter 6 verse 4 and verse 5, makikita natin that he was very faithful in his duties. Tapat siya sa kanyang mga tungkulin. He was faultless in his character, and he was also fervent in his prayer. Amen. Maningas siya sa kanyang tinatawag na pananalangin.
Maganda yung kanyang ugali. Maganda ang kanyang ginagampanan, mga kapatid. At kung mayroong mang palatandaan, mga kapatid, na makita sa atin na mga taong hindi nakakakilala sa isang tunay na Diyos, na tayo ay maging tapat, mga kapatid, sa ating mga tungkulin, na maging faultless din tayo sa ating karakter, at ganun din nawang maningas pa rin tayo sa ating pong mga pananalangin, mga kapatid. Kumusta tayo, mga kapatid, sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon? Alam ko mayroon iba't iba tayong field of offices, mga kapatid. Iba't iba yung ating pong pinagtatrabahuan. Iba't iba, mga kapatid, ang lugar na ating pong pinupuntahan, mga kapatid. At tandaan natin, maraming tao ang nakakakita sa atin sa field of labor po natin, mga kapatid. At sa field of labor po natin, o saan man tayo napapadpad, o saan man tayo nagagawi, mga kapatid, nakikilala tayo sa ating pong mga pag-uugali. At sa tagal ng panahon, mga kapatid, na nakakasalamuha at nakakasama natin ang mga tao, mga kapatid, kung talagang tayo ay isang Kristiyano na maningas sa pananalangin, ang mga taong nakasalamuha sa atin ay makikilala tayo that we are really a prayerful Christian, mga kapatid. Amen. Paumpisa ang klase. Amen. And basically, kapag paumpisa ang klase, halos hindi pa lumalabas ang katangian ng karamihan. Amen. Di ba? Na halos dumating yung panahon, amen, our Bible school days, parang lahat talaga nga naman hindi makabasag pinggan. Pero pagkaraan, mga kapatid, ng mga ilang buwan, isip ko, mas matitindi pala, mga kapatid, ang mga hindi ka nais na espiritu. Yes. Why? Because sooner or later, mga kapatid, makikilala mo ng lubusan kung sino talaga ang taong nakakasama mo. Yes. Sa simula pa lang, amen, hindi mo pa siya kilala ng lubusan. Di ba, brother mo? Diba? Mas higit mong nakilala si Sister Jenny nung lumalawig ang iyong pagsasama bilang mag-asawa. Di ba, Sister Jenny? Yeah. Sooner or later, amen, you will know the truth about them or about him or about her, mga kapatid. Pero kay Daniel, mga kapatid, hallelujah, wala silang makikitang tinatawag na kahinaan sa kanya. Walang kapuna-punang kahinaan, mga kapatid, na nakikita sa kanya, mga kapatid. Amen. Ang sabi, mga kapatid, ni Horace Greeley, fame is a vapor. Ang kasikatan ay parang usok. And popularity is an accident. Ang kasikatan ay parang aksidente lamang. Ang kayamanan ay may pakpak. Amen. Riches takes wings. And listen, those who cheer today may curse tomorrow. But only one thing that will endure. It's the character, mga kapatid. Amen. It's the character. Sino ka na? Ano ka na kapag ikaw ay kulubot na ang mukha mo? Sino ka na kapag laos ka na? Sino ka na, mga kapatid, kung wala ka ng natatanging yaman sa mundong ito, mga kapatid? Amen. The only thing that endure, mga kapatid, it's the character, mga kapatid. Kagaya ng sinabi ko, everything has changed. Amen. Pero si Daniel, mga kapatid, hindi po siya nagbago. Naging tapat pa rin siya sa kanyang Panginoon. As a young man, as a middle man, as an old citizen man, mga kapatid, hindi po nagbago si Daniel, mga kapatid. Kaya ganun na lang ang inggit, mga kapatid, ng tinatawag ng kanyang mga kaaway. Amen. At ang realidad, mga kapatid, ng kanilang kinaiinggitan ay yung tinatawag na pananampalataya ni Daniel.
they cannot deny the reality of his faith. Nakikita nila, amen, na talagang may Diyos kay Daniel, mga kapatid. Amen. But as I ponder, mga kapatid, the life of Daniel, amen, lagi itong nagpapaalala sa atin, amen, that doing the right thing is no guarantee of anything. Listen, doing the right thing, yung paggawa ng tama ay hindi garantiya sa lahat ng bagay. Bakit? Ikaw na nga gumawa ng mabuti, ikaw pang masama. Tinutulungan mo, tinuturuan mo ang isang tao. Kapag laban ito, labag sa kanilang sa kalooban, yung tamang sinasabi mo, hindi mo sila mapli-please. Aawayin ka. Kamumuhian ka, mga kapatid. Napaka-KJ ni pastor. Hindi man lang sumunod, hindi man lang sumang-ayon. Kaya nga, doing the right thing is no guarantee of anything, mga kapatid. Amen. Kaya nga si Daniel, mga kapatid, he suffered. Siya naghirap. Not because he did wrong. Hindi dahil sa gumawa siya ng mali, mga kapatid. But he suffered because of doing right. Amen. Naghirap siya dahil sa paggawa niya, mga kapatid, ng tinatawag na mabuti. Hello? Amen. Ayaw kong damihan ang hilo ko. Baka pupunain ako ng isang mangangaral, mga kapatid, na para daw ako nasa call center. Kasi may mga mangangaral daw tayo ngayon, mga kapatid, na puro hilo na lang ang laman ng mensahe. Parang mga call center agent daw ang mga pastor ng UPC. He was hated, mga kapatid, because he was faithful to God, mga kapatid. Amen. Kinamuhian siya dahil sa tapat siya sa ating pong Panginoon. Kaya huwag kang magtaka, kapatid, sa Panginoon. If you're doing right, mga kapatid, marami ka talagang mababangga. Marami kang makakaaway. Dahil maraming mga tao, mga kapatid, na ayaw nilang tanggalin sa kanilang buhay yung maling gawain. Pinoproteksyonan nila yon. Amen. Iningat-ingatan nila yon, mga kapatid. Kaya nga hindi nila makita si Daniel, mga kapatid, na merong mali sa kanyang buhay, lalong-lalo na sa kanyang pananampalataya. Kumusta kaya, kapatid, sa Panginoon? Kung may pagkakataon, mga kapatid, na ang kaaway nyo, ay mag-ha-hire siya, mga kapatid, ng private investigator para tignan ang lahat ng aspeto ng iyong buhay. Public and private. Nakaraan at pangkasalukuyan, ano kaya ang kanilang ma-uncover? Ano kaya ang kanilang makikita? Suppose they will check out, halimbawa, yung high school life mo, yung college record mo, ay nakakahiya. May INC yung grades ko. Di ba? Kumusta kung magkakaroon ng private investigator? Amen. Tandaan natin, ang ating topic, mga kapatid, amen, ay about integrity and question integrity. Kapatid sa Panginoon, kung yung private investigator, alam nila Kristiyano ka, at i-check kung ano ang mga binibisita mo sa tinatawag na internet. Christian, kumusta ang pagbabayad mo ng buwis? Nagbabayad ka pa ba? Kumusta ang behavior mo sa trabaho mo? Kumusta ang tinatawag na mga salita na lumalabas sa bibig mo kapag nasa bahay ka? Tandaan mo, walang kahina-hinalang katapatan ang ating tinatawag na pinag-aaralan. Kumusta ang ating trato sa ating mga pamilya? Kumusta ang ating tinatawag na
Vacation habits. Baka kapag nakabakasyon ka, Kristiyano ka na. Dahil nakabakasyon ka naman, nagbakasyon na rin ang pagiging Kristiyano mo. Dahil nakatupis ang lahat ng doon, nakatupis ka na rin. Dahil hapit ang mga tinatawag na mga suot ng mga nandun, hapit na rin lahat para ka na ring suman. Mabuti pa nga yung suman, iisa lang ang patusok lang. Pero tayo minsan parang BMW. Na wala namang dapat ipakita na. Kumusta ang ating vacation habits? Kumusta ang ating past relationship? Kumusta ang ating mga jokes? Amen. Kumusta mga kapatid ang ating mga kaibigan? Meron kayang makakasurvive sa atin kung ganon ang gagawing pag-i-scrutiny sa atin pong mga buhay, mga kapatid? Kumusta? Kung i-check ang private life mo, past and present, kumusta? Amen. Siguro wala. Amen. Walang makapasa sa atin. Amen. Pero salamat sa biyaya ng ating pong Panginoon. Nandito pa rin tayo hangad ng Diyos, mga kapatid, na tayo'y tinatawag na magkaroon ng walang alinlangang integridad sa ating paglilingkod. Amen. Sumisigaw tayo. Tayo yung nasa katotohanan. Ako yung tunay na anak ng Diyos, pero kung i-scrutiny ang ating mga buhay. Kaya nga si Daniel, mga kapatid, unquestion ang kanyang integrity. Kilala siya, pero merong lang isang bagay na kapintasan kay Daniel. Ano yun, pastor? Ang kapitasan kay Daniel, mga kapatid, nag-iisa. He just only had one flow, ika nga. Iisa lang ang kanyang kapintasan. Anong ibig sabihin? He was very predictable. He was very predictable. Nang ibig sabihin, kahit hindi mo siya makikita, alam mo na kung ano ang ginagawa niya. Amen. Dahil ang sabi ng Bible, just as He had done before. From His youthhood hanggang sa tinatawag naging 85, sabihin na lang natin, amen, ganon na ang kanyang buhay. Very predictable, mga kapatid. Amen. Hindi mo siya kailangang bantayan. Hindi mo siya kailangang pagsabihan pa, mga kapatid, na kahit ano pang banta ang dumating sa kanyang buhay. Ang sabi ng Bible, every day, mga kapatid, araw-araw siya'y nananalangin sa ating Panginoon. Nakabukas ang kanyang bintana. He do it, but He keep doing it again and again, mga kapatid. He was so predictable sa kanya ang bagay na ito. Amen. At dahil sa kanyang pagiging predictable, amen, dito siya nagkaroon ng kabagabagan sa kanyang buhay. Amen. Yes. Why? They convinced King Darius that he would sign a decree for a period of 1 month. Biro nyo, mga kapatid. Amen. Ang Panginoon kumikilos pa rin. Amen. Ang kaaway kumikilos, pero mas malakas pa rin ang pagkilos ng Panginoon. Dahil sabi niya, itong tinatawag na instigator, itong nagsusulsul kay King Darius, isa lang ang bagay na pwedeng lalabag si Daniel. Mag-sign ka ng decree for a period of 30 days. Na sino mang sasamba, amen, sa Diyos, sa kanilang Diyos, maliban sa iyo o hari, ay kailangang patayin. That's the decree. That's the published decree, mga kapatid, 30 days. Di ba? Amen.
Pero mga kapatid, yung kanilang hinuhuli mula pa sa kanyang kabataan hanggang tumanda na, mga kapatid, walang araw, walang paltos, tapat siya sa kanyang paglilingkod. Hindi siya nakikipagkompromiso sa kanyang buhay, pero binigyan lang siya ng 30 days. Pero alam, mga kapatid, na itong mga kaaway ni Daniel, that he will fail, mga kapatid, in that decree, mga kapatid. Talagang sasalungatin niya ang decree na yan dahil habit na niya. Anong sabi nila, mga kapatid, that it took 21 days to make a habit. Pero try to imagine, 80 long years habit. Woo! 80 long years na habit. Kung yung 21 days nga lang, naging habit mo na yan. Amen. Matagal-tagal mo nang tanggalin yan. Kaya kapag naging 21 days na nanunood ka ng pornography, matagal mo nang tanggalin yan. Kapag 21 days na naglalaro ka ng ML, kung ano-ano mang laro dyan, mga kapatid, matagal mo nang tanggalin yan, lalo pa kapag inaabot na ng taon, mga kapatid. Kaya ganun na lang, mga kapatid, unbreakable yung habit ni Daniel dahil 80 long years ginagawa niya, mga kapatid. And he know the enemies of Daniel, he will falter. At maaring maaring, mga kapatid, nung sinelyuhan na ni King Darius, humahalakhak na sa gilid. Mga kapatid, ang mga kaaway ni Daniel, mga kapatid, dahil alam nila na talagang sasaway si Daniel, mga kapatid, sa batas na yon. Amen. How if there will be a time na magpapasa sila ng ganitong batas? How if prayer will become against the law? How if? Sa atin, mga kapatid, maaring magaling tayo kasing magrason minsan eh. Pero si Daniel, mga kapatid, hindi niya rarasunan, mga kapatid. Amen. Yung mga bagay-bagay na hindi naman niya dapat rasunan. Dahil, mga kapatid, nakasanayan niya yung mga bagay na yun, mga kapatid. Maari, mga kapatid, sa mga patumpik-tumpik na mananampalataya, maaari nilang masalungat, mga kapatid, ang tinatawag na kautosang ito. Amen. Pero kay Daniel, mga kapatid, amen, hallelujah, ay hindi po uobra sa kanya. Kaya nga si Daniel, makikita natin that his troubles arise not from his weaknesses. Madalas sa atin, kung mayroon man tayong problema, kung nababagabag man tayo, natutuloy tayo sa buhay dahil sa ating mga kahinaan. Tama po ba? Yes. Madalas sumasakit ang ulo natin sa kaiisip dahil pinasok natin ang hindi natin dapat pasukin. Minsan hindi natin alam na ang ating ginagawa, mati dahil ginawa natin yung mga hindi dapat gawin. Hello? Kaya ngayon, problemado ka. Dahil ginawa mo yung hindi mo dapat ginawa. Pero si Daniel, ulitin ko, his troubles arise not in his weaknesses. Hindi. Kadalasan ganun tayo. Nagkakaroon tayo ng pagsubok, matinding problema sa buhay dahil tayo mismo ang gumawa ng sariling bagyo sa buhay natin. Di ba? Kaya ganun katindi ang hampas, ang unos ng bagyo sa buhay mo dahil ikaw din ang gumawa ng unos at bagyo na yun. Kaya kung nahihirapan ka ngayon dahil ikaw din ang gumawa nun, di ka nakinig. Hindi ko sinasabing tama ako lagi, mga kapatid. Amen. Pero meron ding nagpapayo sa atin. Di ba? Akala niyo siguro si pastor ba, nagdidesisyon lang sa kanya. Meron din tayong pinagsasanggunian ng mga pastor na mas mataas sa atin. Para
mag-ask kung ano ang tinatawag na dapat gawin sa mga ganitong mga suliranin. And they gave us a good advice. Eh sa bagay mga kapatid, hindi naman tayo nandito para sundin lahat ng gusto natin. Di ba? Nasa sa inyo pa rin naman yun. Pero ito mga kapatid, lahat minsan ng nagiging problema natin dahil tayo ang gumagawa ng problema natin. It arises because of your weakness, but not for Daniel. His troubles came out because of his strength. Ang problema niya, mga kapatid, na kanyang hinaharap dahil sa malakas na punto ng kanyang buhay. At saan siya malakas, mga kapatid? Sa kanyang devotion, sa kanyang pananalangin, mga kapatid. Amen. Hindi niya kahinaan yun. Kalakasan niya ang tinatawag na pananalangin. Ano kaya? Halimbawa, nasa parlor ka, Sister Lopi, at sasabihin ng mga kasama mo, ito talaga si Lopi, sip-sip ito kay boss eh. Sabihin natin kay boss na gagawa siya ng decree na lahat ng papasok dito ay naka-make up. Lahat maiksi ang buhok at lahat nakahapit sa katawan. Ano ang pakiramdam mo kung yung decree na inilabas, ang pinakapunteriya ay ikaw? Anong pakiramdam mo? "30 days lang naman, pastor eh." Di ba? 30 days lang naman. Pwede. Ha? Pwede, 30 days lang naman. Pero mga kapatid, ulitin ko matid yung ating text na binasa kanina. Nung na-signed na yung 30 days, mga kapatid, amen, nung mabasa at mabalitaan ni Daniel, umakyat pa rin siya sa second floor ng kanyang bahay at ginawa pa rin niya kung ano ang dati na niyang ginagawa sa kanyang buhay. 85 years old, mula sa alas 7 ng umaga, alas 12 ng hapon, alas 5 ng hapon, yun ang kanyang ginagawa. Maaring kapag siya'y naglakbay, mga kapatid, kapag oras na ng kanyang pananalangin, alas 7, magpre-pray siya. Alas 12, magpre-pray siya. Alas 5, magpre-pray siya. O baka may mga ilan sa atin, mga kapatid, kapag nandun na tayo sa vacation, wala na yung prayer natin. Amen. Kapag tayo nawalan na sa bayan ng bawang at wala na tayong alam na mga kapatiran, nandun na rin tayo, mga kapatid, sa gawain na makasanlibutan. Brother Raymond, huwag kang maniwala sa nagsasabing gugulatin mo daw yung mga mahal mo sa buhay na magdala ka ng bagong ng asawa sa bahay mo. Huwag mong gagayahin ang mga yon. Papunta sa impyerno ang mga yon, nag-iimbita sa iyo ng ganon, kung hindi sila magbabago sa kanilang buhay. Hindi dapat ipanggugulat yan dahil tumatandang dalaga ka at tumatandang binata ka, igugulatin mo na lang. Ano yan? Parang instant noodles na lang. Ang ano kasi parang hindi na, dito kasi sa mundo, parang hindi na nadidistinguish talaga kung sino yung Kristiyano at hindi Kristiyano. Gusto nila maging pantay-pantay na. Alam niyo mga kapatid, aawit sana kami ngayon ni Sister Lina eh. Alam niyo ang awitin namin, Rivers of Babylon sana. Ano sa palagay niyo? Di ba magandang umawit ng Rivers of Babylon? Kung aawitin mo ng tama yun, mga kapatid, yung gumagawa ng sumasayo na nakahubad na, karumal-dumal yun sa sinasayaw nila matid yung deliverance na ginawa ng Diyos, mga kapatid, sa mga anak niya. Sabi ko, gawa nga tayo ng reels, awit tayo ng Rivers of Babylon, yung very, very holy ang dating. Siguro tatangkilikin nila, maraming, subukan nyo mga kapatid. Maraming mag-a-agree sa inyo mga kapatid na mga mananampalataya sa Panginoon na yan ang tamang kahulugan ng awit na Rivers of Babylon.
Brother Michael, awitin nyo dito. Kaya nga mga kapatid, kung nakagawian natin, alas 7, alas 5, saan ka man napadpad, halimbawa, nagbebiyahe ka, nasa bus ka, alas 12 na kailangan ko nang mag-pray. Amen. Excuse me for using myself, mong bago akong kilala sa Panginoon, I found myself kneeling every time in prayer. Kahit may trabaho ako, mga kapatid, kapag oras na ng alas 5 ng madaling araw, kahit ang duty ko 12 to 8, mga kapatid, kapag alas 5, kunwari iiksit ako kunti. Amen. Magsi-CR, pero hindi mag-pray, mga kapatid. Bakit? Nakagawian natin ang mga bagay na yan, na kahit meron pang ipapasa na decree at ang katumbas nito ay magiging kamatayan natin, ay hindi natin tinatawag na pahihintulutan. It doesn't vary, mga kapatid, saan ka man pupunta. Kahit saan ka man pupunta, it doesn't vary. Amen. Yung tinatawag na katapatan mo sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ko kanina, kung hindi tapat si Daniel, ang dami niyang rason na pwedeng gawin yun. Dahil sabi, 30 days lang naman, di po ba? No. Sabi niya, nakasanayan nilang nakabukas yung pintuan ko facing Jerusalem. Kung ito ang isipan, mga kapatid, ng taong tinatawag na hindi predictable ang kanilang buhay, ganito yun eh. Sasabihin na, pwede ko namang i-close yung bintana ko na eh. At mag-pray pa rin ako sa loob ng kwarto ko eh. Pero hindi ginawa ni Daniel, pero tayo pwede natin gagawin yun. Kasi 30 days lang naman na nakasara yung bintana ko facing towards Jerusalem. Di isasara ko, hindi na ako makikitang nagpipray sa bahay. Or either, sabi niya, pwede naman akong mag-pray na sa isip mo lang. At sa puso ko na lang. Di ba? Marami tayo mga inirarason minsan. Pero sa totoo lang, we already compromise our faith. Yeah. Ikinukompromiso na natin yung ating integridad. Ikinukompromiso na natin ang pagtingin nila sa atin. Dahil lang sa kararason at kararason natin. Nasisira, mga kapatid, yung pagkatao natin. Pwedeng gawin yun ni Daniel. Kasi after 30 days, babalik naman na sa normal eh. Amen. Pero but none of those excuses were needed, mga kapatid. Para si Daniel ay magbago ang kanyang isipan. The way na maglingkod siya sa ating pong Panginoon. No. Unquestioned integrity. Dahil para kay Daniel, ang totoong lion's den ay doon sa kanyang kwarto. Ang totoong kulungan ng leon para kay Daniel ay yung lugar kung saan siya laging nananalangin. Nang ibig sabihin, kapag nagtagumpay na siya sa lugar ng kanyang panalanginan, mga kapatid, pagtatagumpay na rin siya sa literal na digmaan. Dahil para kay Daniel, ito ang isip niya, kung hindi ako mananalangin sa nakagawian kong uri ng pananalangin, tiyak lalapain ako ng mga leon. Yun ang kanyang isipan. Amen. Yun ang kanyang nasa isip na ngayon pa, dahil una sa lahat, sabi niya, 85 years old na rin ako. It won't be long, mamamatay na rin lang ako. Minsan lang, magre-reason lang siguro yung iba dahil ayaw pang mamatay. Pero sa mga handang mamatay, mga kapatid, amen, kung oras na talaga na sila'y mamatay, mamamatay sila. Ilang taon ka na ngayon, kapatid? 20 years old. Pakitas ang kamay. Walang 20 years old dito. Brother J.L., itaas mo para hindi ka pag hinalang 72 years old ka. 27 pa lang yan.
So sabihin natin 27, magkakaroon ka pa ng sabihin na natin mga 50 years. Yung 50 years old, sabihin na lang natin mga 15 to 20 years. 65 years old. Ako, pagbilang ka na lang. Pero mga kapatid, ito yung ano dito eh. Kung handa ka talagang mamatay, specifically kay Daniel, kung mamatay man ako dito, at least matanda na ako. At least hindi ko ikinompromiso ang aking pananampalataya sa Diyos. Kaysa naman, ito kasi, ang isip kasi natin, bata pa tayo. Di pa ako mamamatay. Paano? Sa oras na ikinompromiso mo ang pananampalataya mo, tumunog ang trompeta ng Diyos. Paano yung oras na yon? Di bale, ito lang naman. Special na occasion lang naman ito. Pero yan din ang special na oras na babalik ang Diyos. Naglingkod ka ng 20, 30 years, pero isang araw lang ikinompromiso mo ang pananampalataya mo. Dahil nakakahiya naman, ako lang ang nakapalda dito. Ano bang motto mo, kapatid? If you cannot win them, join them na lang. Yan ba ang motto mo? Hello? Huwag nating kompromiso, mga young people. Hindi porkit may mga kaibigan kayong mga, alam niyo na, mga tukkol, mamaya baka mga sauyo, tukkol na rin. Mga beshi-beshi na yan. Salita ng syokla yan. Hindi dapat na salita ng mga Kristiyano yan. Beshi-beshi na yan. Di ba? Kaninyo napakinggan mga yan? Kay Vice Ganda. Ngayon, yan din ang ginagamit yung lingwahe. Naku! Mag-ingat-ingat tayo mga kapatid sa Panginoon. Ang tunay mga kapatid na pakikipagbaka ni Daniel, hindi po sa lions den. Doon po sa kanyang bahay, panalanginan mga kapatid. Hindi problema para sa kanya ang leon, mga kapatid. Shall we say amen? Hallelujah, hallelujah. At nawa kung sakaling darating man yung sandali na ganito rin ang mangyayari, dahil tandaan natin, hindi po padali ng padali ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Lalong pahirap ng pahirap ito. Tandaan nyo ito, mga kapatid. Baka kayo, nag-iisip pa kayo, sana babalik pa sa dati. Hindi na po babalik sa dati. Itong climate change na ito, hindi nyo na mapapabalik sa dati. Matanda na ang panahon, mga kapatid. Hindi na babalik. Sana babalik ang panahon na Mayo pa lang awanan. Sobra na pong init. Masusunog na ang mundo, mga kapatid. Hindi na pwedeng babalik sa dati. Yan ang salita ng Diyos, pasama ng pasama ang panahon natin ngayon. Pero habang pasama ng panahon, amen, patapat din tayo sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen, na kahit, amen, ikaw na lang ang nag-iisa na naglilingkod sa Panginoon sa iyong trabaho, sa iyong eskwelahan, mga kapatid, manatili ka sa iyong pagiging anak ng ating pong Panginoon. Kaya nga, kung ikakamatay man natin ang pag-uusig, okay, by word, at least, we will be forever in heaven. Amen. Baka, mga kapatid, maganda rin na mauna tayo para may maglilibing pa sa atin. Baka pagdating ng araw, wala na maglilibing sa atin, mga kapatid.
Tandaan natin, matid, wala tayong kinatatakutan sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang buhay natin ay nasa kamay ng ating pong Panginoon. At ako'y naniniwala, mamamatay ako, matid, hindi mas maagang minuto sa itinakda ng Diyos na mamamatay ako. That's reality. Kapag kukunin ka na ng Diyos, hindi ka mamamatay na 1 minute earlier than the time God appointed you to die. At kung mamamatay ka man, hindi ka rin malilate ng 1 minute sa time na in-appoint ng Diyos na mamamatay ka na rin. Amen. Ang mahalaga, mga kapatid, tapat tayo na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Ang sabi ni Martin Luther King Jr., if a man hasn't discovered something that he will die for, he is not fit to live. Kung hindi mo pa daw nadidiscover, amen. Hallelujah. Yung bagay na pwede mong ikakamatay, amen, hindi ka pa nararapat mabuhay. Ano ba ang goal natin, mga kapatid? Amen. Si Daniel, na-discover niya, mga kapatid, the thing that worth dying for. And that thing is prayer. Kung ang iba, mga kapatid, humihinto na, napagod na sa kapananalangin, si Daniel, not once, nagkompromiso siya, kahit may decree pa, may batas pa, nalabag, bawal ang manalangin, patuloy pa rin siyang nanalangin. At nakita natin, mga kapatid, ang climax of the story, ang last verse na binasa ko kanina. When Daniel was lifted from the den, no one was found in him. Why? Because he had trusted God sa lahat ng araw ng kanyang buhay, mga kapatid. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Yes. Hallelujah. Kung nakayanan ni Daniel na namuhay, mga kapatid, with unquestioned integrity. Sa ating modernong mundo, mga kapatid, sa ating modernong panahon, posible pa rin tayo na makapamuhay, mga kapatid, ng dalisay na buhay. Sa gitna, mga kapatid, na mundo na ating ginagalawan. Church, alam nyo, makinig kayo, mga kapatid. Ang puso namin umiiyak bilang lingkod ng Diyos. Bilang mga inilagay ng Diyos na tagapamuno sa iglesyang ito. Our heart is crying. Our heart is aching. Saan, Pastor? Na parang wala ng pure life na nakikita ngayon sa buhay ng mga kabataan. Alam nyo, kung mayroong mga ganap, mga kapatid, na hero ng mga kabataan ngayon, ay yung iniingatan nila ang kanilang puri bago sila haharap sa sanktuaryo ng ating pong Panginoon. Nowadays, mga kapatid, dami mga kabataan, hindi nila iniingatan ang bagay na ito. Una-undan nga usain di unas, di nasamit nga portion na. That's the trend. But our heart is aching. Our heart is crying. Na kung mayroong mang tunay na hero ngayon sa mga young people, ay yung pinakaingatan nila ang kanilang purity habang sila'y hindi pa humahantong sa sagradong kasalan. My heart really breaks. Para sa iba, normal na lang yan. Ginagawa na kasi ng iba. It is still possible
na mamuhay tayo ng pure in dalisay. Stop complaining, mga kapatid, nung nahihirapan tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung alam mo, ikaw rin ang gumawa ng problema sa buhay mo. Stop complaining. Stop playing na parang ikaw pang biktima. Pero sarili mong kagagawa na naging ganyan ang hatol sa buhay mo. Stop playing that you are the victim. Stop talking about how hard you have. Tandaan mo, ang mundo na ginagalawan natin, mga kapatid, ay hindi kagaya minsan ng mundo na nandito tayo sa loob ng bahay panambaan. Whether we like it or not, we have to face, mga kapatid, everyone na hindi po kasama sa ating pong pananampalataya. Magiging kaaway nila tayo sa ating trabaho, sa ating classroom, sa ating mga kapitbahay. There is always a way to compromise for those who want to compromise. Kung yan ang gusto mo, sige. Pero there is always a way to obey God for those who want to obey God. Pero maging kagaya tayo ni Daniel, na pwede kang gamitin ng Diyos to touch someone's life na kahit hindi pa nagsasalita but they are watching over you. Na baking ang kaligtasan nila, ang pagkakilala nila sa tunay na Diyos ay dahil iningatan mo ang iyong integridad. Just like King Darius, he is watching over Daniel. Sige nga kung talagang maglilingkod siya ng tama. Sige nga kung totoo ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. This is what Daniel, mga kapatid. At ito nga ang nangyari dahil sa kanyang buhay. Ang pinakamataas, mga kapatid, na personalidad sa mundo na ginagalawan ni Daniel ay nakakilala sa ating pong Panginoon. And also reminds me na hindi rin lahat ng hindi nakakilala sa Diyos ay kaaway natin. Sila minsan ang nag-cheer sa atin. Sila rin ang pumapalakpak sa atin dahil nakita nila sa atin na may Diyos pala na totoo na pinaglilingkuran. Hallelujah! Kayang iligtas ng Diyos ang kanyang mga anak sa anumang panganib na kanilang mga hinaharap. Dahil kung paano ang Diyos nagligtas kay Daniel, siya rin ang makapangligtas sa atin, anuman ang banta sa atin ng kaaway. Oo, may mga panahon na dapat tayo, nagkamali tayo, hindi tayo naging tapat. Pero tandaan mo, makinig ka, tapat pa rin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag kang matakot kung ano ang ginawa ng kaaway sa buhay mo. Maaring inapak-apakan ka niya dahil sa pagkakamali mo. Maaring pinagtawanan ka niya, pero hindi pa tapos ang Panginoon. Someone is watching you. Someone is watching you. Listen. Sa paglilingkod mo sa Panginoon, may mga kaibigan kang nakatingin sa iyo. May nanay kang nakatingin sa iyo. May tatay kang nakatingin sa someone is watching you. At ito rin ay totoo. Someone else is watching over you. Kung paanong mayroong nakatingin sa iyo na kaibigan mo, higit may Diyos na nakatingin at nagbabantay. He is watching over you. Hindi ka pahihintulutan ng Diyos na mapahamak.
Hindi ka pahihintulutan ng Diyos na masira. Yan ang layunin ng kaaway sa buhay mo. Pero hindi yan ang layunin ng Diyos. Gusto kanyang magtagumpay. Listen. Daniel got his trouble because of his faith. But he is also delivered out of his faith. Ay, ibig sabihin nito, kung ang paglilingkod mo sa Diyos, sa pagiging katapatan mo, nagkaroon ka ng mga problema, ililigtas ka rin ng Diyos sa pagiging tapat mo pa rin na paglilingkod sa Kanya sa kabila ng mga problema na yan. Nang ibig sabihin na kahit wala kang problema, sige, pray ka lang. Hallelujah. Kapag may problema ka, pray ka lang. Magtiwala ka lang, manalangin ka. Hindi mababawasan. Kapag punong-puno ka ng pagpapala, sige, pray ka lang. Hindi ibig sabihin na kapag wala kang karamdaman, huminto ka ng mag-pray. No! Mag-pray ka pa rin para sa panahon na may problema ka, may karamdaman ka. Sabihin ng Diyos, ang anak kong ito, nag-pray kahit walang sakit. Nag-pray para sa iba. Ngayon, nag-pray din siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang deliverance. Papakinggan ko siya dahil ginagawa niya noon hanggang sa ngayon, ginagawa niya pa rin. Tandaan natin, ang ating Panginoon hindi siya kagaya ng ATM na kapag kailangan lang natin lalabas na agad. Hindi kagaya ng mga grocery store na kapag kailangan natin ng mga grocery, pupunta tayo, mahatid at makukuha natin kagad. No, no, no! Dahil ang mga deliverance natin sa buhay ay meron tayong iniimbak na panalangin na yun ang i-withdraw natin sa panahon na sinusubok tayo dahil sa katapatan natin sa paglilingkod sa Diyos. Pero kung wala tayong naipon, mga kapatid, I'm sorry, wala tayong i-withdraw sa ating Panginoon. Hindi tayo makapagsasabi, Lord, remember me! Hindi tayo makapag-pray na kagaya ni Hezekiah. Lord, alalahanin mo kung paano ako naglakad sa'yo na may katapatan. Paano kung hindi katapat? Panginoon, alalahanin mo kung paano ko ginawa ang mabuting bagay. Paano kung hindi mo ginawa yung mabuting bagay? May the Lord help us, church. The Lord is preparing us. Kanina, nag-pray tayo, matid for the deliverance of souls to be saved. Mag-pray din tayo para sa deliverance ng ating mga sari-sarili. Na hindi questionable, mga kapatid, ang ating faithfulness. Tayo questionable, tapat lang tayo pag may nakakakita sa atin. Tapat lang tayo kapag kasakasama natin ang mga mananampalataya. Hindi po ganon ang paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Don't expect a full-time God if you are a part-time Christian. Don't expect. Huwag kang mag-expect na sa lahat sasakluluhan ka ng Diyos kung hindi ka rin tapat sa paglilingkod mo sa Kanya. Lumapit tayo ngayon sa mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Hindi natin kailangan ng mag-hire, mga kapatid.
ng mga investigator to search our hearts, to search our lives, our past and present situation. No! We don't need them. But what we really need is God. Ang Diyos mismo ang magsasaliksik ngayon. Kung sino at kung ano talaga tayo, mga kapatid. Tulungan tayo ng ating pong Panginoon. Meron tayo kanya-kanyang kahinaan. Hindi natin pwedeng ipagkaila yan. Meron tayong flaws. May mga kapuna-puna tayong maling asal, maling gawi, maling kaisipan. Kapuna-puna yan. Ipasaliksik natin ngayon ang ating sarili sa Panginoon. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sige. Alam kong di Tandaan natin, hindi tayo makapagtatago sa Diyos. ang samo ko. Pwede tayong makapagtago sa tao, Kung ako'y magtatapat pero hindi tayo pwedeng makapagtago sa Diyos. at sa Kanya Pwede tayong magrason sa tao, piling ko, pero hindi tayo pwedeng magrason sa kung Diyos. diringgin ng Diyos Pwede tayong mag-alibay sa tao, samo ko. pero hindi tayo pwedeng mag-alibay sa Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Hallelujah. Alam kong diringgin Kahabagan mo kami, Panginoon, sa aming mga ang kahinaan. samo ko. Gaya, gusto namin maging gaya ni Daniel, Panginoon. Ako'y magtatapat Alam namin pasama ng pasama ang mundo. ay maglilingkod. May masamang balak, plano ang kaaway sa aming buhay. Gusto niya kaming sirain. Gusto niya kaming pabagsakin. Gusto niya kaming mawala, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Alam kong diringgin Kahabagan mo kami, Panginoon, ang samo sa pagkakasala namin. Alam Turuan mo kami at tulungan mo kaming maituwid Diyos ang aming mga buhay ko. na sa aming paglilingkod, wala sanang alinlangan At sa Kanya sa iyong paningin naglilingkod. at sa mga mata ng nakikita sa amin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang Jesus, samo ko. Alam kong tandaan mo ang buhay ng Diyos ay hindi ang samo laging malakas. ko. Hindi lahat umaayon sa atin ang panahon. Hindi mo pwedeng sabihin may bukas pa. Hindi mo pwedeng sabihin bata ka pa. Hindi mo pwedeng sabihin ng Diyos ang samo ko. dahil ang totoo, maaring babalik ang Panginoon Diringgin kahit anong oras, anong sandali, ang samo ko. anong minuto, anong segundo. Alam kong diringgin ng Diyos Hallelujah! ang samo ko. Panginoon, tulungan mo kaming maging matapat. Ako'y Ayaw namin, Panginoon, na
sa walang kabuluhan lahat. Ang mga panahon, ang mga taon, ang oras na sa bandang huli, ikokompromiso lang namin ang aming paglilingkod. Oh Jesus, oh God, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, God, for sanctifying us, oh Lord. Thank you, Jesus, for your mercy. Thank you, Jesus, for your grace. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan, O Diyos. Hallelujah! Patuloy ka, Panginoon, na nagbibigay ng tanglaw. Hallelujah! Jesus. Oh yes, Jesus. Kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, Sige. tapat ka ngang tunay, Huwag kang magmadali. magmula pa sa Ipasaliksik mo ugat ng aming lahi. ang buhay mo. Mundo'y magunaw man, Pasaliksik mo ang puso mo kung mali. maasahan kang Lord, lagi, Patawarin mo. maging hanggang
Hindi na tama ang tumatakbo sa puso ko. Mali na ang aking ginagawa. Dakila ka, O Diyos, Panginoon, tulungan mo sa ako. habang panahon. Ayaw ko na manatili sa ganitong gawain. Matibay na sandigan. Ayaw ko, Panginoon, sa bawat na mawawalang kabuluhan lahat ng aking paglilingkod sa iyo. Daluyan ang pag-asa Oh. kung kailan ay inahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Yes. Hallelujah, tumayo tayo mga kapatid, awitin natin ito. Sadyang kaibuti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Habang Diyos, panahon, sa habang panahon. katapatan mo'y matibay na sa Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dakila Sambahin natin ang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Salamat ng marami, Panginoon. Sa iyong mga banal na salitang naihayag sa amin. Mula pa, Panginoon, sa Sunday School hanggang sa pangangaral, pagtuturo na yung mga salita. Lord, tunay nga po, O Diyos, na kami ay tinatawag mo na manalangin. Lord, O God, kayo Lord, matutunawa kami sa mga pagtuturong ito. Dahil alam namin, Lord, kaya mong baguhin ang situation. Kaya mong magligtas, Panginoon. Kaya mong magpagaling. Kaya mong gumawa ng milagro. Kaya mong gawin lahat ng bagay. Kung meron pong panalangin na nakakaabot sa trono ng biyaya mo, na galing mula sa mga banal, galing, Panginoon, sa mga anak na tinubos mo ng iyong banal at makapangyarihang dugo, Panginoon. Kaya, O Diyos, hallelujah, tulungan mo kami, Panginoon, to establish a prayer habit sa aming mga buhay. Hindi lang
yung oras, Panginoon, na tira-tira, kundi yung time na iuukol namin, Panginoon. Na kahit anong mangyari, hindi kami maapektuhan, Panginoon, hindi namin tatanggalin, hindi namin wawalain sa aming buhay. Hallelujah. Ang itinerary, Ama, na mapuntahan, ang dako na ikaw ay makausap namin at mailagak sa iyong paanan lahat ng mga pasanin, daladalahin at mga pangangailangan po namin. Opo, Diyos, salamat for searching our heart tonight, today, O God. Lord, continue, Lord, to change us the way you want us to be. Hindi kami makapaglilihim at makapagtatago sa iyo. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa pag-ibig mo. Muli, Panginoon, pinapasalamatan ka, dinadakila, tinataas itong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Magbigay tayo sa Panginoon, mga kapatid, ang ating tithes and offering.